Nakakatakot ang robot na administrasyong ito. Hindi mo talaga kayang hulaan kung ano yung talagang iniisip, kung ano yung gagawin niya ng biglaan sa hinaharap. Yun yung ating napapatunayan habang tumatagal ang pamahalang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoo nito kahit si Pangulong Duterte, alam niya na may ICC warrant pero wala talaga sa isip niya nung kahit kanyang mga tao, nung unang tropa niya na gano'n kabilis yung gagawing pagkilos ng administrasyong ito ni Marcos sa ating dating Pangulong Duterte. Na oo nga, pagka-serve nung warrant, hindi nila iniisip at inaasahan na ililipad na pala kaagad siya sa dahig o sa Netherlands. At dito, kaya sinasabi natin nakakatakot at nakakapangamba. Hindi mo talaga maasahan ang mga sinasabi ni Marcos. Kaya mag-uumpisa ka ng mabahala na kung ano man yung sinasabi niya ngayon, ay huwag mong papaniwalaan agad-agad. Isang halimbawa nga ito, nasabihin niya ng ilang ulit na ayaw nga niya ng impeachment, pero kamukat-mukat mo nga eh. Nagsipirmahan at wala sa ang puro dahilan na lang at palusot dito, wala siyang magawa kundi naroon na yun sa Kongreso at sa Senado, wala na sila mga kundi harapin na lamang ito. Yun na lang kanyang palusot. Ang ibig sabihin, sa kabila ng sinasabi niyang ito, ay siya rin yung kamalay-malay mo at sa huli, siya rin yung sumasang-ayon. Ang isa pa nga rito ay ito na nga. Hindi ba kauna-unahan pa na niyang sinasabi ito na hindi makikipagkaisa sa ICC dahil nga wala na tayong jurisdiction doon. Pero ito, nakakuha na naman siya ng isa na namang palusot para lang makapasok yung ICC at damputin nga itong dating Pangulong Duterte. Nang sabi naman niya, walang magagawa dahil tayo may ugnayan pa sa Interpol at humihingi rin tayo ng tulong sa mga ito. Kaya kinakailangan, tanggapin natin at sundin yung hinihiling din naman nila. At ito nga yung warrant ng ICC na ipinasa sa PNP. Kaya ini-serve kay Pangulong Duterte na wala namang ipinakita. Pero ito yung kanyang dahilan nung tanungin na nga siya ng press. Hindi pwedeng tanggihan yung Interpol dahil nga nakakahingi rin tayo ng pabor sa mga ito kung may mga kaso din naman tayong hinahabol sa iba rin na nasa ibang bansa. Ito yung kanyang palusot dito. Pero ang katotohanan nito, kung ayaw niya nito, wala namang magagawa dito yung Interpol. Kaya nga hindi makaporma tong ICC dahil alam din ng ICC na hindi sila basta-basta makakapag-serve ng warrant sa Pilipinas dahil wala kang jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa atin. Kaya ang ginawa ay di sa Interpol nga pinadaan na gayong yung Interpol naman ay hindi naman talaga ganun ka obligado tayo na sumunod sa gusto nito. At kaya natin sinasabi na nangangamba nga tayo sa mga ginagawa na ito ni Marcos. Yung mga sinabi niya nung una ay lahat na niya sinuway. At bilang itang panghuli ito na nga itong ICC sinasabi niya hindi siya makikipagkaisa. At ngayon nga palusot sa Interpol daw naman ay pwede makiisa pero sa ICC hindi. Yun yung kanyang palusot dito. Talagang napakababaw ng mga dahilan nito palusot para lang mangyari. Usuwayin din niya yung mga sarili niya sinasabi. Malayong malayo siya dun sa mga nakasanayan natin, dun sa kasabihan na yung pag sinabi ng hari ay hindi nababali. Wala siya nun. Talagang pag may sinabi siya ngayon, bukas, huwag ka magtitiwala na yun pa rin yun. Hindi natin alam kung ano yung biglaan niyang pagbabago ng isip na nakahandang gawin at ikilos sa mga una niyang binanggit o sinasabi o pinapahayag. Ganyan. Ganyang karobot ang administrasyong ito at sa pagiging robot ng administrasyong ito yung ating tinatamasa. Ito yung ating napapala. Ito yung ating dinaranas. Pagkatapos ng mga paghihirap natin, na hindi na nga tayo basta makaahon at makabangon sa kahirapan, sa taas ng mga bilihin, sa mga ganito pinaparanas pa din tayo ng administrasyong ito. Ng mga hindi maipaliwanag at hindi maintindihan mga pagbabago ng kanyang isip ng mabilisan. At binibigyan na lamang niya ito ng mga palsot na napakababaw naman. Dapat ba yun samantalang ordinaryo man tao ako nga pwede mo naman tanggihan yung Interpol. Lalo pat alam mo na yung gusto nilang iserve ng warrant Pilipino.
Hindi naman sabihin mo'y puganti yun na sabihin mo'y nasa ibang bansa na pinapahuli mo o pinapahanap mo kaya humihingi ng tulong yung Interpol, hindi naman gano'n. Kapwa mo Pilipino ito at isa pa, dati itong pangulo. Kaya nga labis tayong nagugulumihanan sa mga nangyaring ito, sa mabilis na pangyayaring ito, na hindi totoo na pumasok sa patibong ni PRD ang mga ang gobyernong ito, itong mga umaresto sa kanya. Dahil sa totoo siyang na-trap dito dahil hindi nga niya inaasahan na gano'n kabilis yung pangyayari. Dahil bilang abogado, alam niya na kung ikaw ay i-serve ng warrant, galing man 'yun sa international, bilang abogado alam niya na dadaan muna ito sa korte at saka ka ipapadala doon sa korte kung saan ka mang nais litisin na humihiling nga kung ikaw ay nararapat na ngang dalhin doon at do'n ka gagawaran ng paglilitis at ng kung ano man yung hatol na maaaring ibigay sa iyo. Kung acquitted man 'yan o kung convicted ka man. Yun ang pagkaalam ni Pangulong Duterte kaya hindi rin niya inaasahan na pagka-serve ng warrant talagang ililipad na siya na ilang oras lamang. Kaya pala hindi sa krami siya dinala kundi sa Villamor ay dahil naroon pala sa sasakyan niyang eroplano at para dalhin na nga siya sa Netherlands, sa dahig. Ganyan kabilis yung mga pangyayari. At sa totoo lang kahit tinatanggap ni Pangulong Duterte yung nangyari sa kanya't nakahanda siyang panagutan naman, yung paulit-ulit naman niyang sinasabi na yung mga pulis na intusan niya o kung ano man, "Sagot ko," sabi niya. 'Di ba dati pa niya sinabi at inulit niya uli at hindi siya nagsisisi bagamat nakikita natin sa mukha niya na mahina siya, nanghihina siya, talagang naroon pa rin yung parang yung kanyang sinasabi na relax pa rin. Oo nga, sa tingin natin parang parang pagod, parang nangangayayat at parang mahina magsalita. Pero nakikita natin na palagay yung loob niya na alam din niya na yun talaga yung kakasapitan niya. Balikan mo yung mga sinabi niya nung siya'y kasalukuyan pa lamang na pangulo at ito rin yung sinasabi niya ngayon. At ginagawa niya kung ano yung sinabi niya nun na malayong-malayo naman kay Marcos. Na 'pag sinabi kahapon o nung isang buwan, ngayong araw na ito binabago niya o sa susumunod na buwan babaguhin niya. Ito ang pagkakaiba ni Marcos at ni Duterte.